Sa 2010s era ng NBA natin nasaksihan ang ilan sa mga greatest teams of all time. Nandyan ang mga TNL o Team ni Lebron mula sa Heat papunta sa Cavs Big 3. Nariyan din ang naging karibal nito na Golden Dynasty sa Bay Area. Sa era na to nagsimula ang league-wide volume shooting ng tres. Lahat pumupukol sa labas. Naging analytical kasi ang laro. 3 is better than 2. Ika nga, dagdag mo pa dito ang pagiging 14 seconds ng shot clock. Bumilis ang laro, tumami ang takbuhan, naging pace and space. Saktong naging poster boy din ang Splash Brothers nina Steph at Clay ng Golden State. Sila nga naman kasi ang unang jump shooting team na mag-uwi ng kampyonato. Ay oo, sinasabi ko pa noon na imposible mag-champion ang isang team sa kakatres. Pero obviously, mali ang haka-haka mula sa akin. At matapos nga mag-champion ng Warriors nagsigayahan ang ibang mga teams sa kanilang estilo. Binigyan din tayo ng era na ito ng madaming memorable moments. Pinakatumatak na siguro sa atin dito yung masasabi nating greatest comeback in sports. Yung pagbubura ng 3-1 lead ng Cavaliers laban sa Warriors noong 2016 NBA Finals. At bago yan syempre nagkaroon din ng 73-9 ang Dubs, ang greatest regular season sa history ng liga. 2016 nga plok para sa akin ang greatest season in basketball, hindi lamang sa NBA. Diyan din nangyari ang miracle. Moving on, pinagsama-sama din sa 2010s era ang mga generational talents. Andyan pa rin syempre ang mga 2000 stars na sina Dirk at Kobe, silang dalawa nga. Ang mga unang nagkampiyon sa simula ng dekada, parehong naglaro ng 2 dekada sa kani-kanilang teams. Sinundan yan ng unang kampyonato ni Lebron sa Miami. Bago yun ay nangyari rin ang The Decision na sinasabing ugat ng player empowerment era. Saktong internet age na rin kasi Plok, kaya nai-scrutinize si Lebron ng ganyan. Sa era din na ito, nasungkit ni D-Rose ang youngest MVP ever award. Nagkaroon din ng Linsanity sa New York Ice siya. Napuyat ako ng 1 linggo nung Linsanity na yan. Na-veto din ang trade ni CP3 sa Lakers. Kaya nagkaroon ng Lob City Clippers. Grit and Grind Grizzlies. Defensive Pacers team ni Paul George. Bulls teams ni D-Rose. Yung Lowry at DeRozan tandem sa Toronto. Rockets ni Harden. Yung Baby Thunder sa OKC at yung rejuvenated Spurs Dynasty featuring the young Kawhi Leonard. Ay siya, kinikilabutan ako sa mga memorya, pagkaaganda. Pero pagdating sa era na to, wala na yatang mas lalaki pa sa nasaksihan nating greatness nina Lebron, Kevin Durant at Steph Curry. Arguably, sila ang 3 best players sa era na ito. Kaya yung Paris Olympics nakamakailan lang ay isang love letter ng basketball para sa ating mga fans. Kung yun man ang panapos ng chapter na ito ng basketball ay masaya ako na nasaksihan ko to. Ang era ng generational talents, super teams, pace and space, player empowerment at volume shooting threes. Yan ang NBA 2010s. Pagkaaganda. Ay siya Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin Plok sa chambalero.com.